ng pagmamahal at pagpuri sa Kanya. Sana nagagawa kung buhay pa siya. Dahil ang buhay niya, kamukha ni Presidente Duterte, binuhos nila sa pagsisilbi sa bayan at sa mga tao. Ipinarating ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikiramay sa pagpanaw ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa statement, sinabi ng Pangulo na ikinalulungkot niya ang pagpanaw ni Santiago na nag-iwan ng hindi matatawarang karera sa larangan ng serbisyo publiko. Higitan niyang maaalala si Senadora Defensor Santiago bilang graftbuster na nag-aalmusal ng mga banta sa kanyang buhay tuwing umaga, kaya't kinikilala rin bilang Iron Lady ng Asia. Sinabi ng Pangulong Duterte na bilang constitutionalist, kilala si Senadora Santiago bilang tagapagtaguyod ng rule of law. Umaasa si Pangulong Duterte na ang pamanang iniwan ni Senadora Santiago ay magiging gabay ng bansa sa mga darating pang panahon. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ng dating senadora na si Miriam Defensor Santiago na pumanaw kahapon. Ayon sa Pangulo, hindi niya makakalimutan ang legasiyang iniwan ng pumanaw na senadora na kilala bilang Iron Lady of Asia. May ulat si Joy Gumatay. Kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagluluksa ng taong bayan sa pagkamatay ni Senadora Miriam Defensor Santiago, kilala bilang Iron Lady of Asia. Ayon sa Presidente, hindi niya malilimutan ang legasiyang naiwan ng pumanaw na mambabatas na talaga namang isa sa pinakahinahangaang kinatawan ng gobyerno sa loob at labas ng bansa. We have lost a leader. The colorful language also of and above all, yung utak niya. We have lost one good guy in our government. Pagbabahagi pa ng Pangulo, susubukan niyang bisitahin ng senadora sa kanyang burol bago ito tuluyang dalhin sa huling hantungan bilang pagbibigay galang at pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon tungo sa progresibong pag-unlad ng mga serbisyong pampubliko na ibinibigay ng bawat sangay ng ating pamahalaan. Maalalang naging magkatunggali pa si Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Miriam Defensor Santiago sa nagdaang eleksyon, kung saan pareho silang tumakbo upang mahalal bilang pinakamataas na pinuno ng bansa. Dito rin ay pinahayag ng Presidente ang kanyang matinding pagsuporta sa pangangampanya ng pumanaw na senadora, gayong nakikita niya na ito raw ang pinakanararapat na upupo sa posisyong pinaglalabanan nila, kasama sina Senadora Grace Poe, dating Vice Presidente Jejo Marbinay at dating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Iron Lady of Asia, yan ang bansag kay Senadora Miriam Defensor Santiago dahil sa talino tapang na ipinamalas ito pagdating sa pagharap sa iba't ibang usapin na bansa, partikular ng korupsyon. Ngunit sa likod ng matapang nitong imahe ay minahal at nirespeto ng publiko ang senadora, partikular ng mga kabataan dahil na rin sa mga pamoso nitong pick-up lines na may hugot hindi lamang pagdating sa buhay, kundi pati na rin sa kasalukuyang lagay ng bayan. Ang mga legasiyang iniwan ni Senadora Miriam Defensor Santiago, ating balikan sa report ni Dayan Carrera. Pinagkaiba ng magaling na lawyer sa palpak na lawyer. Sagot, kung palpak ang lawyer, tatagal ang kaso. Kung magaling ang lawyer, mas matagal pa ang kaso. Hindi malilimutan ng mga Pilipino, lalo't higit ng mga kabataan, ang pagkakwela ni Senadora Miriam Defensor Santiago dahil sa kanyang mga pick-up lines. Pero bukod sa sense of humor ng senadora, hindi lingid sa kaalaman ng marami na may natatanging talino, galing at tapang si Senadora Miriam Defensor Santiago. Kaya naman nabansagan siya bilang Iron Lady of Asia. Kilala ito sa kanyang tapang sa paglaban sa korupsyon nang siya ay maglingkod sa tatlong sangay ng gobyerno, sa Hudikatura, Ehekutibo at Lehislatura. Nakapagtapos ang senadora ng Bachelor of Arts at Bachelor of Law sa University of the Philippines. Kumuha rin ito ng Masters of Law at Doctor of Juridical Science sa University of Michigan.
at Master of Arts in Religious Studies sa Mary Hall School of Theology. Bago pa man maging senadora, nagsilbi si Santiago bilang Agrarian Reform Secretary at Commissioner ng Bureau of Immigration and Deportation sa ilalim ni dating Pangulong Cory Aquino. Nagsilbi rin siyang hukom sa Quezon City Regional Trial Court sa ilalim naman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naglingkod si Santiago bilang senador mula taong 1995 hanggang taong 2016. Si Santiago ang may hawak ng record sa pinakamaraming panukala at resolusyong inihain sa Senado. 3 beses na tumakbo si Santiago sa pagkapangulo, taong 1992, 1998 at 2016, subalit hindi siya nagwagi sa kanyang mga kandidatura sa pagkapangulo. Nagbigay karangalan ng senadora sa bansa nang siya ang kauna-unahang Pilipino at Asyano na mahirang nahukom sa International Criminal Court sa United Nations. Subalit dahil sa kanyang sakit, ay kanyang ipinagpaliban ang natatanging oportunidad na ito. Taong 2014 nang inanunsyo ng senadora na diagnosed ito ng stage 4 lung cancer at sa edad na 71 ay pumanaw ito. Sa kanyang paglisan, mananatili namang buhay ang mga legasiya ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa Senado kasi, nananaginip silang lahat. Nananaginip silang maging presidente ng Pilipinas. Para sa PTV News, Diane Querer. Because graft and corruption is endemic and everybody speaks out, but nobody has done very much except Mayor Rudy Duterte. God gave me you to show me what's real, and there's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. Miriam Defensor Santiago has passed away at the age of 71. I have already shown you that I am what I am now. I am what I was today and what I will be tomorrow. We are not looking for an ordinary leader or an ordinary manager or administrator. We are looking for the President of the Philippines. I am facing a woman who would become the President of the Republic of the Philippines. Hindi pa nga sila nag-upisa, nananakaw na. Nagdadasal na lang sa Diyos na kung ayaw pa niya kukunin, sana bigyan niya ako ng kapangyarihan para makulong ko ang lahat ng makurap na ito. Historically, kaibigan talaga. Kami nag-embrace. Kaibigan talaga kami. Well, si Mayor Duterte, halos magkamukha lang yan kami. Kaya kami madaling na kaibigan. Even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet. Ano po ang magiging papel ng inyong mister sa inyong administrasyon? Dapat nandiyan siya sa bahay pag-uwi ko. She's telling you the truth, and truth is very important. I do not see Senator Santiago passing away within the next 20 years. Looking for a real leader of the Philippines who will implement all the valuable suggestions that were made here this evening. But this is not a personality contest. This is not a show for entertainment. This is a show to educate the Filipino voter on what his own responsibilities are, in addition to those that are being assumed by the presidential candidate. So, good luck to you and good luck to all of us. I hope this country will deserve to be what God meant it to be. Gusto kong pumunta dito dahil gusto ko lang makipag-chismis.
Tanungin ninyo ang boyfriend o girlfriend ninyo, ano ang pinagkaiba mo sa tubig? Ang tubig, iniigib. Ikaw, iniibig. Boy, tubig ka ba? Kasi kung hindi mo ako crush, wala kang taste. Girl, ikaw, tubig ka ba? Boy, bakit? Girl, kasi I can't wait for you to evaporate. Tinanong ang mga nanay kung anong pinapainom nila sa mga anak nila. Nanay 1, Bonakid para sa batang may laban. Nanay 2, Emperador para sa totoong tagumpay. Nanay 3, tubig ng Maynilad dahil dumadaloy ang ginhawa. Ano ang sabi ng dagat sa isa pang dagat? Wala, nag-wave lang sila.